by the Holy Spirit is the way to the greatest happiness and joy with Jesus. Amen po ba? Amen. Agree tayong lahat doon, di ba? Dahil kailangan po natin, sa buhay natin sa paglakad dito sa mundo, kailangan yung Santong Espiritu lagi nagkukumbik sa atin para gawin natin yung naayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po. So, the Spirit-filled life is living every day under the control and leadership of the Holy Spirit, resulting in right relationship first to God and then with other people. So, yung relationship po natin nadidevelop, habang nadidevelop yung relationship natin sa Diyos at pagmamahal, nadidevelop din po yung ating pagmamahal sa kapwa natin. Nagkakaroon tayo compassion, nandun lagi yung pag-ibig natin at saka yung care natin sa bawat mga mahal natin sa buhay o mga kaibigan lang natin. Ano doon po yung tinuturoan tayo ng Santong Espiritu, nagkukumbik sa atin, yung nakapangyarihan ng Panginoon, yung dahil sa pag-ibig niya. And it is impossible to live a Christian life in our own human strength. The Christian life depends upon the work of the Holy Spirit in the life of a believer. Tandaan po natin in the life of a believer. Kaya kung hindi pa natin natatanggap ng Panginoon, hindi natin mararanasan yung Santong Espiritu sa buhay natin. Totoo po yan. At ito po ay yung seal na binigay sa ating Panginoon. At tingnan po natin yung, bigyan ko lang po kayo ng konting knowledge about indwelling, the difference of indwelling sa infilling. Yung indwelling po occurs when we first believe, when we got born again. Yung pong Santong Espiritu naranasan natin nung tayo na nampalataya sa Diyos. Ibinigay natin yung buhay sa Kanya at tinanggap natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. And then, when Jesus Christ comes into your life as your Lord and Savior, His Spirit takes up permanent residence in you. Yun yung deposit ng sa buhay natin. He put Him there until the redemption of the purchased possession. So, kung titingnan, bigyan ko lang po kanya konting illustration na. Halimbawa, may puting damit ako. Ngayon, gusto kong kulayan siya ng blue. Siyempre, hindi siya maging instant blue. Gusto mong kulay blue. Dulubog mo siya sa tubig na may peanut na kulay blue. Pag aahom mo siya doon, blue na ang kulay niya. Yun yung indwelling. Yun yung tinanggap natin si Kristo. Nasilyohan na tayo ng pagiging Kristiyano. So, the believer lang ang meron nito. So, yun yung indwelling, no? And then, sa infilling naman po, is walking in the Spirit in an active relationship with God results in the power of the Holy Spirit work in your life. Yan, nagmamanifest na yung kapangyarihan ng Santong Espiritu pag tuloy-tuloy yung paglakad natin sa Panginoon. And it can be lost when believers are rebelling against the will of God in their lives. Ito po yung indwelling naman. Di ba nilubog natin? Yung kulay blue. Ngayon, kailangan ilubog mo ulit siya at huwag mo maalisin doon. Kailangan nakalubog ka doon para hindi mabago yung kulay mo. Para yung manifestation nandoon. Huwag kang aabot. Kailangan nakalubog tayo sa Holy Spirit para yung buhay natin ang maging ganap at kaya-ayos sa paglakad natin sa Panginoon. Amen. So ang ating pong text message mo ngayon ay kinuha ko sa Ephesians chapter 3 verse 20. Now, pwede po natin basahin sabay-sabay. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Yan yung nagmamanifest yung power ng Santong Espiritu sa buhay natin. At lahat po ng yung mga bagay na hindi natin naiintindihan, hindi natin natatarok ng ating isipan, ito'y nagagawa ng Santong Espiritu sa buhay natin. Minsan, hindi naman natin masyad tayo mahiyaan, pero dahil nga doon sa panalangin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako masiran ito. Tinutulungan ka ng Santong Espiritu. That's the power of the Holy Spirit. And ating pong title ngayon is Living a Spirit-Filled Life. Kailangan mamuhay tayo na lando doon yung pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay natin. Gusto ba nating mamuhay na nasa Santong Espiritu sa buhay natin o ibang Espiritu ang ipapamuhay natin? Diba? Mas maganda kung kay Lord tayo na mamuhay. So, we have 3 points. Ang number 1 po is, ano nga ba yung evidence of Spirit-filled life? Ito yung tatlo.
You will not agree what the devil is saying. Number 1, you will be courageous. Number 2. And number 3, you will protect your mission and not your position. Amen. That's the point. At pag-aralan po natin isa-isa. Number 1 po is you will not agree what the devil is saying. Ito. Isa natin sa John 8:44, sabi niya dito, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. For there is no truth in him. When he lies, he spoke his native language, yung lies. For he is a liar and the father of lies. Kaya kung nagsisinungaling po tayo, tanong natin sa rin natin, sino ang tatay ko? Tatay ko yata, sinungalang, yun din ang magiging ano. Di ba kung ano yung puno siya? Diba? So, kung ano yung ginagawa mo, siya yung father mo. So, mag-ingat tayo. Ingat. So, itong tanong ko, itong sasabihin ko sa inyo, alam niyo ba? Si Satan, magaling. Makulit. Sinungaling. Mandaraya. Yun po ang ugali niya. 4 lang po yung sinabi ko. Hindi ko po sinasabing madaldal kayo. Si Satan po yun. Si Satan po yung sinasabi ko. At ito po yung response natin pag bumubulong si Satan. Ito po yung iba-ibang reaction eh. Merong iba pag binulungan, kilit. Oo nga, alam po. Kaya pala ganun siya, no? Ganun pala. Nag-a-agree ka? Nag-a-agree ka. Isa naman, seryoso. Talaga? Kaya pala. Yung isa naman, pag binulangan, yung isa naman, ito yung isang karakter. Yung karakter ng isa, pag binulungan, hindi ako nag-aagay sa'yo. Dahil alam ko kung ano position po sa'yo. That yung huli ko, against the tree. Yun po yung pinamanahan ng Santong Espiritu. Kaya pag hindi tayo pinanahan ng Santong Espiritu, bibigay ka. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang bibigay. Ang bibigay. Diba kahit ano sinasabi sa iyo, naniniwala ka agad, dali mong maniwala. And that spirit influences, directs, and controls your life. Yung spirit ng Diablo niya, kukontrolin ka niya, i-influence niya ka niya. At siya ang mag-direct ng buhay mo. Kaya maging babad po tayo sa pananalangin, sa salita ng Diyos, at lalo na tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na nakikita natin. Tumingin ka lang sa langit, sa paligid mo, hindi kayang awakin ang isip natin. Bakit nandiyan yan? Yan, yung puno na yan, bakit nandiyan yan? May naglagay kasi dyan. Pero hindi tayo numika. Ang Diyos ang numika. Hindi natin kayang gawin yun sa atin, di ba? Ito yung mga bulong ng Diablo eh. Sabi sa iyo, hindi ka magkakatrabaho. Maniniwala ka? Hindi, di ba? Laki ng pimples mo, hindi ka na magkakaasawa. Ang daming binubulong. Sige, nasuutin mo. Naku, lahat lilingon sa iyo. Maniniwala ka naman agad. Ang dami, marami. Yung 3 lang po yung binigay ko sa inyo. Pero, ito yung positive na response natin. Ay, salamat, hindi ako mataba. Healthy lang ako. Diba? Pag sinabi ko mataba, healthy lang. Ganyan. Masyado kang yung ibig sabihin ay, relax ka lang, chillax lang. So, pag sinabi ko naman, di ba, pag sinabing, payat-payat mo, hindi ka matatanggap dyan. Huwag ka magpipresent dyan dahil isang bulatil lang, hindi na pumipirma sa iyo. Huwag ka maniniwala doon. Sabihin mo naman, hindi ako payat. Muscle yan. Huwag kang mag-aagir kay Satan. So, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin pag nasa atin ng Holy Spirit, wala na tayong problema, wala na tayong struggles, wala na tayong battles sa buhay natin. Ang mahalaga, you carry God's power and put in your heart, inside of you. The issue is your heart. Amen. Before, blind tayo, bulag tayo, di ba? Wala tayong wisdom. Hindi natin kaya sagutin yung mga tao. Hindi natin kayang ipagtanggol yung sarili natin. Hindi natin i-depensahan. Dahil nga, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Pero nung nakilala natin yung Panginoon, pag-aral tayo sa salita ng Diyos, ang dami natin natutuhan. Nabago yung buhay, nag-transform. And that is the mystery of the Word of God. Na ito yung kayamanan
na hindi natin natagpuan nung tayo hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Treasure po yung Biblia. Kaya ito po ay alagaan po natin. Ito ang magtatransform ng buhay natin. Ito ang magtatransform ng pamilya, ng community, ng buong bayan at ng buong mundo. Kahit may gera pa dyan. Pag ang mga anak ng Diyos ay sumugod dyan at dinala sa pananalangin, yung power ng Holy Spirit sa atin po. Pag tayo tapat na nagiging sa Panginoon. Amen po. And that's Jesus told us, we must be born again. Tapos natin mag-born again, susok tayo sa Holy Spirit. Magpatuloy po tayo. Hindi yung ating kakainin bukas, hindi. Parang ilaw, patay buhay. Ayaw po ng Panginoon yun. Kailangan magpatuloy po tayo. Paano kung biglang may nangyari? At wala ka doon sa circle ng Panginoon. Anong gagawin mo? Anong gagawin natin? Magsisisa tayo. Diba? Laging ganun. You can conquer something if you agree with it. Hindi mo makakonquer pag lagi ka nag-agree sa bulong ng kaaway. Sabihin mo sa sarili mo, I don't agree that. Hina naman, para naman walang power walang Holy Spirit Sabihin nyo, I don't agree that. Pag may binubulong sa'yo na, hindi ako mag-agree sa'yo. Hindi ako mataba. Yung ganun. Hindi ako sa lahat ng negative, gagawin mong positive yan. Di ba? Ito yung sikreto ng sabi ng Romans 8:5. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires, and those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Tama, di po ba? Di ko lang yata nailagay dyan. Di ko nailagay dyan. Yun yung kung ano yung dinidesire ng puso mo, yun yung espiritu mo. Di po ba? Kung ano yung sinusunod mo doon sa bulong na kaaway, yun yung espiritu na nananahan sa'yo. Pero pag ikaw ay filled with the Holy Spirit, yung espiritu ng Diyos ang sinusunod mo. Napakasimple lang po. Without the Holy Spirit, you will live your enemy. Susunod ka sa enemy mo. Kaya ang ating katawan po, sabi niya dito, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who lives in you? Who lives in you? Whom you receive from God, you are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor your God with your body. Kaya dapat lagi tayong healthy. Alagaan po natin ang katawan natin dahil hindi ito atin. Pinahiram lang po sa atin. Amen po? Kaya lang doon lagi makikita po natin na may mga wisdom alam mo naman bawal kain ka naman kain doon. So, alam mo naman hindi ka pwede pumunta doon pero pumunta ka pa rin doon. Kasi